Pagpalang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang hapon din po, Father. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. No, ito po ay piyesta ng ating Panginoon. Bagamat tayo ay nasa ordinary time, kapag ang kapistahan ng Panginoon ay pag Sunday, ito ay sineselebrate, ipinagdidiwang. Noong 1995, merong research. Mas kilala ang McDonald kaysa tanda ng krus. 4 na tanda ang kanilang pinakita sa mahigit na 7,000 tao mula sa Germany, Australia, India, Japan, UK at USA. Ang logo ng Olympic ring, ang hugis ng M ng McDonald, ang kabibi ng Shell, at ang krus sa tanda ng Kristyanismo. Ang resulta, 92% mas kilala ang Olympic logo, 88% ang McDonald's at Shell, at 54% lamang ang krus. Ganito rin kaya ang maging resulta kung gagawin ang survey sa ating bansa? Mga kapatid, kung ating babalikan ang kasaysayan ng piyestang ito ay mag-uugat sa panahon ni Reyna Elena. Sapagat ang matandang piyestang nito ay ipinagdiriwang every May 3, Santa Cruz, Holy Cross. Bakit? Kasi ang araw na ito ay simula ng paghahanap ni Reyna Elena sa krus, doon sa kung saan si Kristo ay napako. At bakit September 14? Inilagay ang kapistahang ito ng pagtatapos sa krus, sa paghahanap sa krus na banal. At sapagkat araw na ito, 400 AD or 380, ay natagpuan ni Reyna Elena ang krus ng ating Panginoong Hesus. Ito ay dinala mula sa Jerusalem hanggang sa Roma. Sabi pa nga sa isang kwento, meron siyang kasamahang may sakit at inilapit niya una ang unang kahoy, hindi ito gumaling. Hanggang sa pangalawa, hindi pa rin gumaling. Ngunit sa huling kahoy at ikatlong kahoy, gumaling yung taong may sakit. Sabi ni Reyna Elena, ito ang krus ni Jesus. At nung sila ay pabalik na, habang sila ay naglalakbay, sila ay nakasalubong ng bagyo. Kaya itinapon nila ang unang krus, bumagyo pa rin. Pangalawa, inihulog nila, hindi pa rin humupa ang bagyo. Nung inuhulog na ang pangatlo, umayapa, naging payapa ang bagyo. Sabi ni Reyna Elena, ito ang tunay na krus ng ating Panginoon. Maganda ang tinuturo sa atin ni Reyna Elena. Dapat nating yakapin at hanapin ang krus ni Jesus. Sapagkat ang krus minsan ay pabigat. Pasan ko ang krus, minsan ganyan ang sinasabi natin. Pero kung ating titignan, maiging pagnilayang ang ipinako sa krus na si Kristo ay nakatayo. Bakit siya nakatayo? Sa lahat ng ating simbahan, si Kristo ay nakatayong, ibinayubay sa krus. Lahat tayo ay may krus sa bahay. Ang crucifixion ay ang my body of Christ. Ang cross ay cross lang. So, what is the difference? Yung krus ay krus lang. At ang crucifix ay merong katawan or corpus ni Kristo. Hindi lang ito basta-basta paghihirap, kundi ito ay lumalarawan din ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
Kaya nga, triumph, exaltation of the cross, ang pamagat ng ating pagdiriwang ngayon. Iba sa ipinagdiriwang noong Good Friday. Kung inyong maalala, nakapula din ang mga pari nung ipinagdiwang ang Good Friday. Ngayon din naman, nakapula din ang mga pari sa kanilang pagdiriwang. Sapagat nagpapaalala sa atin ito ng kamatayan, ng tagumpay ni Kristo sa krus. Kaya sa ating pagpapatuloy sa misang ito, naway sa pagdiriwan natin ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, kapag lagi nating tinitignan ang krus, kapag tinitignan natin ang krus, ano ang dapat nating sabihin? Una sa lahat, ano ang iyong mapapansin sa krus ni Jesus? Anong letter yan? Dalawang letter. T at saka Y. Di ba tingnan nyo kung ang krus ni Jesus signifies two letters, T and Y. That means, thank you. Every time we pass through the cross, we bow and we say thank you to the Lord for all the sacrifices and for His giving of His life for us, for giving us His salvation for us. And palawa, we say also, I love you, Lord, because in today's gospel, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga niya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya when we pass, we bow to the Lord, to the crucifix, and we say, I love you, Lord, and thank you for loving me always. At ang pangatlo ay, after we bow to the cross, we say, Lord, guide me. Guide me because sometimes I'm lost in my way. Ikaw lamang ang makapagbibigay ng direksyon sa aking buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa pagtatambok sa banal na krus ni Jesus, nawa tayo ay gabayan niya sa buhay na ito. Bagamat tayo ay marami ng may problema sa buhay, tayo ay marami ng krus sa ating buhay, huwag nating isipin ito ay pabigat. Bagkus kasama natin si Kristo sa pagpasan ng mga krus na ito. Hanapin natin ang ating sarili sa krus, napasan-pasang ito, hindi lamang tayo nag-isa, kasama natin si Kristo sa pagpasan ng mga krus ng buhay. Amen.